Isang masalimot nga na linggo ang bumungad sa Israel sapagkat sunod-sunod na pagsabog ang kumalampag sa kalupaan nila. Ayon nga sa report ay umabot sa mahigit 300 mga pampasabog na ginamit upang atakihin ang Israel. At ang ilan nga sa mga ito ay mga military drones, ballistic missiles at mga cruise missiles. At ang nasa likod nito ay ang Iran. Pero alam mo ba na 99% ng pag-ataking ito ng Iran ay palpak sapagkat ibang-iba talaga ang technology na ginagamit ng Israel sa mga missile attacks. At bago natin ipagpatuloy ang video na ito, ay huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod na videos. Ang ugat kung bakit umatake sila ay sa kadahilan ng hindi pa rin tumitigil ang Israel sa pag-atake din sa Gaza. At maliban pa riyan ay nabanggit din ng panig ng Iran na nagsisilbing ganti ito sa pagpapaulan ng missiles sa ginawang pag-atake ng Israel sa isang Iranian diplomatic compound sa Syria noong April 1. At sa pag-ataking ito ay napatumba ng Israel ang 2 Iranian generals. Alam mo ba na nagsalita na din ng United States na hindi nila papaboran ang anumang klaseng pagganti ng Israel sa Iran sapagkat nagpahapyaw ng Israel na ibabalik nila ang ginawa sa kanila ng Iran. At narito nga ang dahilan kung bakit pumalpak ang Iran sa pag-atake sa Israel. Ito ang isa sa pinakamalakas na armas ng Israel. Ang David Sling weapon system ay kilala din bilang Magic One at isa nga sa pinakaimportanteng bahagi ng missile defense architecture ng bansang ito. Ito rin ay mas pinaganda at pinalakas na hango sa Patriot at MIM-23 Hawk system ng United States. Ang pangunahing tungkulin ng armas na ito ay para depensahan ang mga tactical ballistic missiles, mga medium to long range rockets, at mga cruise missiles na kadalasang nagmumula sa mga bansang katunggali ng bansang ito. Ginawa nilang malakas na armas na ito upang pambalanse sa Arrow 3 and Iron Dome, sapagkat ang Iron Dome ay pang short range capabilities, samantalang ang Arrows 3 naman ay pang long range capabilities naman. Ang David Sling ay maaring i-mount sa iba't ibang klase ng platform, katulad ng naval, ground, at kahit pa aerial platform pa. At may kakayahan din itong wasakin ang mga high caliber rockets kaya tunay na kabilib-bilib ang armas na ito. Ito ay isa din sa malakas na armas ng Israel. Ito ay isang US and Israel defense system na ginagamit upang i-intercept ang mga ballistic missiles na may taglay na chemical, nuclear, biological, or conventional warheads. Ang armas na ito ay kanilang ginawa upang palakasin pa ang level ng kanilang bansa at upang magamit sa hindi matapos-tapos na hidwaan sa hilagang silangan. Sinasabing ito ang kauna-unang operational na anti-tactical ballistic missile defense system sa buong mundo na may kakayahang mag-shoot down ng mga satellites. Kung ang naitalang record ng effectivity rate ng Iron Dome ay 90%, ang effectivity rate naman nito ay umaabot ng 99% at may kakayahang i-intercept ang 5 ballistic missiles sa loob lamang ng 30 segundo. Maaari din itong i-launch kahit hindi pa detected ang mga missiles nito. At kapag ito ay na-launch na sa kalangitan na na-detect ng automatic na body-to-body interception nito. Sa ngayon ay patuloy itong ina-upgrade at gagawing Arrow 4.
At isa nga sa pinakatanyag talaga na armas ng Israel ay ang Iron Dome. Isa din ito sa kinoconsider bilang one of the most advanced system sa buong mundo. Produkto ito ng pagtutulungan sa paggawa ng makabagong armas, pandigma ng United States at ng bansang Israel. Ang pangunahing gamit nito ay para saligin ang mga short-range missiles mula sa mga katanggiling bansa. Ang armas na ito ay tunay na kamangha-mangha sapagkat may kakayahan itong matukoy ang mga missiles na dapat pasabugin at hindi rapat. Madalas kapag ito ay tatama sa mataong lugar, ay kaagad itong pasasabugin ng Iron Dome. Kaya ito talaga ay napakakapakipakinabang sa proteksyon ng mamamayan ng nasasukupan ng isang bansa. Ngunit kung ito naman ay tatama sa mga lugar na kakaunti lamang ang tao, ay wala itong kakayahan na salagin ang mga parating na missiles sapagkat ang isa sa dahilan ay taglay nitong napakamahal na battery upang mag-operate ng ganitong klase ng armas. Kung kaya't ang desisyon nito ay huwag na lamang salagin ang mga missiles na babagsak sa lugar na walang masyadong apektado. Hindi na nakakabigla na ang Israel ay nagtataglay talaga ng mga napakalulupit na armas pandigma. Alam naman natin ng bansang ito ay isa sa may pinakamaraming nakaalitang bansa, kung kaya't patuloy nilang pinalalakas at pinagaganda ang kanilang mga kagamitang pandigma upang maging proteksyon sa kanilang nasyon. Lingid sa ating kaalaman ang taglay na lakas ng bansang ito at ang mga makabago nitong kagamitang pandigma. Ginagawa rin nila ito upang matpataas pa ang antas na mayroon sila at mas katakutan pa ng ibang bansa. At ilan lamang yan sa mga impormasyon ukol sa mga kagamitang pandigma ng Israel na tumutulong upang protektahan sila sa mga nagliliparang daang-daang missiles patungong sa bansa nila.